Hallelujah, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy ko po nga pinagpapala ang buhay ng bawat isa. Nandito po tayo at magmumula ang pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga dito po sa Door of Faith Kuwait, District 9 po, sa pangunguna ng lingkod ng Diyos sa Pilipinas, si Pastor Luis Bailon po, at dito po sa Kuwait, ng lingkod ng Diyos, si Pastor Mark Tikilia po. At bago po tayo magpasimula sa umagang ito, ang ating Diyos ay karapat-dapat na papurihan. Amen po. At samahan niyo po ako saan man tayong dako. Naniniwala ako na liban na kumilos ang Espiritu ng Diyos ay mararanasan natin ang kanyang gagawin sa umagang ito. Amen? Samahan niyo po ako mga kapatid. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Sambahin kayo, Panginoon. Hallelujah. Purify your people, Panginoon. Make us holy, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri namin kayo, O Diyos. Sinasamba namin kayo. Dahil Espiritu Santo, pangunahan niyo po kami, Panginoon. Titiwala kami sa iyong dugo, Jesus. Hallelujah. Purify your people, O God. Make us with your fire, O Lord. May we walk uprightly. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify. Purify your people, O God. Yes, Lord. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. May isang pangako, hallelujah. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord. We pray. In your likeness, righteous is our way. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Sige po, sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon. Yes, Lord. Lord, we pray, Lord. In your likeness, righteous in our way. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord. We pray, Lord. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Spirit, touch your church to pierce the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for the others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church
Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church, steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for the others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church, steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for the others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch, yes, Lord, yes, Lord. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for the others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain, Lord, let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Oh Lord, oh Jesus, Panginoon, hallelujah. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Anumang oras, Panginoon, saan mang dako ang iyong paggawa ay hindi malilimitahan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, Panginoon, sino man ang humingi sa inyo ng walang pag-aalinlangan, ay tinatanggap niya ito ng buong pagpapasalamat sapagkat kayo tapat noon ngayon magpakailanman. Purihin kayo, O Diyos. Salamat sa umagang ito sa gagawin nyo sa aming mga buhay. Patuloy ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon. Kayo lamang, O Diyos, ang maitaas, maparangalan, maluwalhati. Panginoon, sa iyo ang papuri. Kayo lamang po ang magaling. Kayo lamang po ang karapat-dapat, Panginoon. Ito po'y aming ibinabalik, Panginoon, na may pasasalamat at buong pusong pagsampalataya sa natapos yung ginawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng ating buhay, tumubos ng ating buhay mula sa sadlak ng pagkakasala. Dahil po sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin, kung bakit natin siya kailangan pasalamatan, kung bakit natin siya kailangan parangalan, dahil may naranasan tayo at walang iba kundi yung katubusan ng ating mga kaluluwa. Kaya purihin po ang Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng kanya pong mga salita. Bago po yon, tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan po sa lahat, kayo po ang Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na karapat dapat itanghal, karapat dapat itaas, Panginoon. Dahil sa ginawa niyo po sa amin pong buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng inyo pong bugtong na anak na ipinadala sa mundong ito upang magkatawang tao at maging alipin, sabi ng inyo pong mga salita. Nagpakumbaba siya, Panginoon, upang abutin lang yung kagaya namin na makasalanan, Panginoon, sa pamamagitan ng ibinihis niya yung amin pong karumihan. Kaya salamat po, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo na nagsisimbolo
na kami po ay pinalaya na mula sa bihag ng kasalanan. Kaya salamat po sa aming pag-aaral ng iyong pong mga salita, ang iyong pong Espiritu ang pumatnubay, ang magpaunawa sa bawat isa po sa amin sa umaga pong ito. Purihin kayo, dakilain kayo, kayo po palagi ang may taas at may pagmalaki sa amin pong mga labi. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng kanya po mga salita sa aklat po ng unang Korinto 6 verse 19 hanggang 20. Ulitin ko po sa unang Korinto 6 verse 19 hanggang 20. Nagpapaalala po ang salita ng Panginoon. Sabi po ng kanya po mga salita, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganon, ang katawan nyo ay hindi na sa inyo. Ulitin ko po, kung ganon, ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. Verse 20, dahil tinubos na kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Ulitin ko po yung verse natin sa umagang ito, hindi ba't ang katawan ninyo, ito yung templo ng Diyos, ng banal na Espiritu nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Kung ganon, ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo kundi sa Diyos dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo yung tinubos ni Kristo at walang iba yung ating katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Kaya pinamagatan ko po itong our body belongs to God. Ulitin ko po, our body belongs to God. Kaya nung tayo ay wala pang pagkakilala sa Diyos, isa ang nasusunod sa ating buhay. Walang iba kundi yung ating sarili. Kung ano yung gusto ng ating sarili, siya yung nasusunod. Kung saan mo gustong pumunta, siya yung nasusunod. Our body now belongs to God. Kaya nung tayo ay wala pang pagkakilala sa Diyos, ang ating sinusunod, yung gusto ng ating katawan, ang ating sinusunod. Pero ngayon, nung tayo ay nakipag-isa na sa Diyos, magsabi po ng amen ang lahat ng nakipag-isa na sa Panginoon. Amen, nung tayo ay nakipag-isa na sa Diyos, dapat hindi na tayo ang nasusunod. Dapat si Kristo na yung nasusunod sa atin. Dahil sa ginawa ng Panginoon, kung naranasan natin yung ginawa ni Kristo, this body belongs now to God. Hindi mo na pagmamay-ari yan. Dahil nung tayo ay nakipag-isa na sa Diyos, pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Kaya ang nasusunod na sa atin ay si Kristo na nagbigay ng buhay, nagbuwis ng buhay, nag-alay ng buhay, para tayo ay maging banal at sakdal sa harapan ng Diyos. Kaya kung tayo na ay banal sa harapan ng Panginoon, dapat tayong mamuhay ng may takot sa Diyos. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 6 verse 17, ang nakipag-isa sa Panginoon ay nakipag-isa sa kanyang Espiritu. Kaya kung we have a unity with God, we have now unity with the Spirit of God. Kung tayo ay may pakikiisa sa Panginoon, may pakikiisa na din tayo sa Espiritu ng Diyos. Kaya kung tayo na ay may pakikiisa sa Diyos, ang ating katawan ay hindi na nating pagmamayari. This body now belongs to God. Kaya mga kapatid, we are the living temple of God. Tayo ay isang buhay na templo ng Diyos. Kaya kung tayo ay buhay na templo ng Diyos, dapat tayong lumakad sa paraan ng salita ng Panginoon. Sa paraan na nakalulugod sa Diyos. Kasi this body now belongs to God. Yung ating katawan ay pagmamay-ari na ng Panginoon. Being a temple of God, we need to live a holy life. We need to walk in the pattern of the Word of God. Namumuhay na tayo ngayon dahil pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Namumuhay na po tayo ngayon sang-ayon sa salita ng Panginoon. Namumuhay na tayo ngayon ng may kabanalan. Dahil yun ang gusto ng Panginoon sa mga tunay na nakipag-isa sa Diyos. Ang sa mga tunay na nakipag-isa sa Panginoon, sabi ng 1 Peter 1 verse 14 hanggang 16, bilang masusunuring mga anak. Sino pong masusunurin? Magsabi ng amen. Lahat po tayo masusunuring mga anak ng Diyos. Huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginawa nyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Kaya kung naunawaan natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo,
ang pamumuhay na natin ngayon, sabi ng verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi lang sa isang banda magpapakabanal ka, bagkus sa lahat ng inyong ginagawa, kailangan maging banal tayo sa harapan ng Diyos. Dahil ang tumawag sa atin ay hindi yung boss natin. Ang tumawag sa atin ay yung Kristo na nagkatawang tao upang mamatay sa kalalagayan nating pagiging makasalanan. Kaya, ano daw po, sabi ng verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat yun po yung nasusulat. Magpakabanal kayo dahil ang tumawag sa atin ay banal. Because we are the living temple of God, we need to walk an holy life. Kailangan lumakad tayo ng nakalulugod sa harapan ng Diyos. Dahil ang nais ng Panginoon ay lumakad tayo ng may takot at kabanalan. Dahil nilinis na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. When we receive the Spirit of God, hindi na dapat tayo namumuhay pa sa dati nating buhay. Ulitin ko po, when we receive the Spirit of God, hindi na dapat tayong nasusunod sa buhay natin. Hindi na dapat tayong namumuhay sa takbo ng mundong ito. Kaya sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 3 verse 16 hanggang 17, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kaya nung tayo ay nakipag-isa sa kay Kristo Jesus, yung Espiritu ng Panginoon ay tumitira na po sa atin. Ulitin ko po, nung tayo ay nakipag-isa na sa Diyos, hindi na espiritu ng mundo, hindi na espiritu ng pagsuway, bagkus espiritu na ng pagsunod sa kalooban ng Diyos yung tumitira sa atin. Kaya hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak to destroy this temple of God, ano daw ay paparusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos, this body is holy. Dahil tinubos ito ni Kristo ng mahalaga niyang dugo. At ang templong iyon ay walang iba kundi tayo. We are the living temple of God. Tayo ay buhay na templo ng Diyos. Tayo yung iglesia ng Panginoon na buhay, na handang ipangaral yung mabuting balita. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon sa 2 Corinthians 7 verse 1, mga minamahal, dahil sa mga ipinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu. At sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Nagpapaalala ang salita ng Panginoon, sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Kaya kung tayo ay may pamumuhay o lumalakad sa kabanalan, isang tiyak, magbubunga yon ng takot sa Panginoon. Dahil ayaw mong masaktan ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay selosong Diyos. Dahil ayaw niya nung tayo ay nakipag-isa ay namumuhay pa rin tayo sa pattern ng mundong ito. God wants us to live in the pattern of the gospel. Ang gusto ng Panginoon ay mabuhay tayo sa pattern ng salita ng Panginoon, hindi na sa pattern ng mundong ito. Kaya we are the living temple of God. If we are the living temple of God, we need to walk with a holy life and with fear. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, 2 Corinthians 6 verse 15 hanggang 18, 2 Corinthians 6 verse 15 hanggang 18. At kung paanong hindi nagkakasundo si Kristo at si Satanas, di naman ang mananampalataya at hindi mananampalataya, hindi maaring magsama ang Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo.
at tayo ang templo ng Diyos na buhay. Hindi pwedeng magsama ang mundo at sa atin. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, tayo ay templo ng Diyos na buhay. Gaya ang sinasabi ng Diyos, mananahan ako at mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya ang sabi ng verse 17, kaya lumayo kayo. Ulitin ko po, pinapaalala ng Panginoon bilang templo ng Diyos, bilang nasasakupan na ni Kristo Jesus. Tayo na po ay nasasakupan ng Panginoon. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuturing na marumi. Ano ba yon? Yung pamumuhay ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung pamumuhay na hiwalay sa mabuting balita. Kaya layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama ninyo at kayo naman ay magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung gusto natin na tayo ay tatanggapin ng Diyos, lumayo tayo sa mga bagay na nagpaparumi sa templo ng Panginoon. Ulitin ko po, layuan natin yung nagpaparumi sa templo ng Panginoon. We are the living temple of God. Layuan natin yung mga bagay na alam natin na magpaparumi sa atin. Umiwalay tayo. Hindi tayo makisama sa kanila. Kung alam nating mali yung ginagawa nila, meron tayong otoridad para suwayin sila. Kapatid, mali yan. Hindi nakalulugod yan sa Diyos. Dahil bilang templo ng Panginoon, dapat tayong mamuhay ng may takot at kabanalan sa Diyos. Kaya ang sabi ng Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang handog na buhay. Amen. This body we need to give to the Lord na bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. A true worship to God is we are offering our body to God as living sacrifice. Isang banal na nakalulugod sa Diyos. We offer our body. Kaya kung itong katawan na ito ay ino-offer natin sa Diyos, kailangan mamuhay ito ng may kabanalan. Because this is the temple of God. Kaya ito yung tunay na pagsamba. Ang gusto ng Panginoon na pagsamba ay hindi lang sa pagtaas. Ang gusto ng Panginoon na pagsamba ay yung handa mong ialay yung buhay mo na nakalulugod sa Diyos. Kaya ang sabi ng Ephesians 2 verse 20 hanggang 22, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali, ng haligi ay ang mga apostol at mga propeta. At ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Praise God, Christ is the foundation of our life. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay nakay Kristo, sino pong nakay Kristo na magsabi ng Amen? Bahagi na rin tayo nitong gusaling itinayo kung saan nananahan ng Diyos. Ito po yun. Nananahan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Christ is the foundation. At yung mga apostol at mga propeta, sila yung haligi. At tayo yung gusali na itinayo ng Diyos. At si Kristo yung nananahan sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya ang sabi ng 1 Thessalonica 4 verse 7 hanggang 8, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. God called us to live an holy life, hindi sa kahalayan. Ang sino mang hindi sumusunod sa utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos. Kaya kung hindi kayo sa pastor sumusuway, hindi kayo sa mga lingkod ng Diyos sumusuway, kundi sa Diyos na tumawag sa atin, tayo sumusuway, kung hindi tayo mamumuhay ng may takot at kabanalan sa Diyos. Kaya, kundi sa Diyos na nagbigay sa inyo ng Kanyang banal na Espiritu. Kaya, this body was brought with a price.
Pangalawa, we are the living temple of God. Yung una po, we are the living temple of God. Pangalawa, this body was bought with a high price. We was bought with a high price. Tayo ay binili sa isang mahalaga. Kaya ang sabi ng 1 Peter 1 verse 18 hanggang 19, alam naman ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo. Alam po ba natin, sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa inyong mga ninuno ninyo. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala, katulad ng ginto at pilak. Verse 19, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo Jesus. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog ng Diyos. We was bought with the high price. Binili tayo ng Diyos sa mahalaga niyang dugo. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, na handa niyang ibigay para tayo ay mapalaya. Kaya kung tayo ay binili sa mahalagang dugo, kung tayo ay binili sa mahalagang dugo ni Kristo, kailangan natin, ang sukli natin ay paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ng salita ng Panginoon sa Romans 12 verse 11, huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Sa paanong paraan natin mapaparangalan ng Diyos? Sa paraang hindi natin ipagdadamot yung tinubos ni Kristo. At walang iba, tayo po yan. Huwag natin ipagdamot yung buhay natin sa Diyos. Dahil hindi nagdamot ang Panginoon nung ibinigay niya yung kanyang kaisang-isang anak upang tayo ay mapalaya mula sa kasalanan. Kaya dapat din huwag natin ipagdamot yung ating katawan, yung templo ng Diyos para sa paglilingkod. Dahil alam natin na tinubos tayo ni Kristo ng mahalaga niyang dugo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, purihin ang Panginoon, we was bought with a high price. Huwag natin ipagdadamot yung binayaran ni Kristo ng kanyang dugo. At tayo po yun. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 6 verse 13, dito na po ako magtatapos. 1 Corinthians 6 verse 13, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa immoralidad. Yung tinubos ni Kristo ay hindi para na sa mundong ito, para na yun sa Diyos. This body hindi na to belong sa mundo, belong na to sa Panginoon dahil tinubos na ito ni Kristo Jesus. Kaya ano sabi doon, ang katawan ay hindi na para sa immoralidad sapagkat ito ay para na sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God! Ang ating katawan na ngayon, dahil alam natin na binili na tayo ni Kristo ng mahalaga niyang dugo, hindi na ito para sa mundo, para na ito sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya lubos natin ipagamit yung buhay natin kay Kristo Jesus dahil alam natin na binili tayo ni Kristo ng mahalaga niyang dugo. At dahil alam natin na si Kristo lamang dapat yung manahan at maghari sa buhay natin. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan na ito. Kaya kapatid, si Kristo ang nag-aalaga ng katawan na ito. Kahit ano pang pag-aalaga mo yan, babalik at babalik yan sa alabok. Kahit ano pa yung paganda mo, babalik yan at babalik sa alabok. Kaya habang tayo ay nabubuhay, lubos tayong maglingkod sa Panginoon ng totoo. Dahil alam natin na binili tayo ng mahalagang dugo ni Kristo Jesus. Kaya kung magiging buhay sa atin yung ginawa ni Kristo, lubos natin ipaglilingkod ng totoo yung buhay natin sa Kanya. Dahil alam natin, naglingkod din siya sa pamamagitan ng Kanyang pag-aanyong alipin upang abutin yung bawat isa po sa atin. Kaya purihin ng Diyos, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Our body now belongs to God. Yung katawan na ito na tinubos ni Kristo ay pagmamay-ari na ng Panginoon. Hindi na ito sa iyo, kaya huwag na tayong masunod sa sarili natin. Yun yung palagi nating ipalala sa atin. This body now belongs to God.
Kaya purihin ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan po sa lahat. Tunay na ang iyo pong mga salita ay buhay. Nung kami po ay nakipag-isa na sa inyo, tinanggap namin ang iyo pong Espiritu. At ang iyong Espiritu na yon ang nagpapatunay na kami na po ay templo po ninyo. Kaya salamat po aming Diyos sa Espiritu po ninyo na inilagay po sa amin upang ang sabi ng iyo pong mga salita sa Romans, upang makatawag po kami ng Ama, Aba sa inyo. Kaya salamat po aming Diyos. Purihin po ang iyo pong dakilang pangalan. Dakilain po palagi, Panginoon, ang inyo pong ginawa. Salamat po, Panginoon, sa aming pong pinag-aralan na ang aming katawan ay pagmamay-ari na po ninyo. Kaya dapat na po kayo ay masunod sa buhay namin. Ano man po yung bawat paghakbang po namin, ano man po yung bawat ginagawa namin, dapat palagi namin isinasangguni una sa inyo. Dahil pagmamay-ari nyo na po kami. Kaya salamat po aming Diyos sa umagang ito. Patuloy mong pagpalain ang bawat mga kapatid, Panginoon, nasaan man po silang lugar. Tuloy mong pagpalain ang kanilang paglilingkod. Patuloy na sumagana, Panginoon, ang pagpapalang spiritual, pagpapala pinansyal na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Salamat po aming Diyos. Silyaduhan mo ang bawat isa po sa amin ng inyo pong banal na dugo. At patuloy na kayo po palagi ang maghari sa buhay namin. Salamat po aming Diyos. Ganun din po, Panginoon, hallelujah, sa Masaredo family. Panginoon, patuloy po namin silang idinadalangin. Sa inyo pong mga lingkod, Panginoon, sa kanila pong mga pagganap, paggawa sa inyo pong ubasan, ay patuloy nyo pong pagpalain. Ganun din po sa amin pong tagapanguna sa lugar po ng Pilipinas, Pastor Luis Bailon, Panginoon, patuloy yung pagpalain ng kanya pong buhay. Ano man po yung bawat hakbangan niya, bawat mga gagawin niya, tuloy mo siyang ingatan at bigyan ng kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Ganon din po ang kanya pong pamilya. Ganon din po sa lugar po nito, patuloy ang kabuuan ng inyo pong iglesia, patuloy na pagharian ng inyo pong Espiritu. Salamat po aming Diyos, purihin kayo, dakilain kayo. Salamat sa umagang ito na nagpaalala ang inyo pong mga sita, Panginoon, na maging buhay po sa amin ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po sa buhay ng bawat isa po sa atin.